Dapat nakatapat po yan dito sa makina. May groove po yan. Ayan, yung groove. Ibig sabihin, good ang ating pag-top dead center ng ating mga motor. Pinuulit ko po, XRM125. Pwede po ito sa mga Wave 100. So lahat naman siguro, para parehas no, ang mechanism ng mga pag-top dead center ng ating mga motor. So, nasa tamang position po ang ating piston po dyan mga kamotorides. Okay? Yo, what's up mga kamotorides? Welcome back po muli sa ating YouTube channel. For today's video mga bossing, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-timing ng ating mga motor. Sa hindi pa po nakakalam kung paano mag-timing ng motor ninyo mga bossing, ito panoorin niyo po itong video para matuto po kayo. Okay, so dito mga kamotorides, XRM125 pala ito mga boss. Yan, so nag-top overhaul po tayo. Hindi ko na po pinakita sa inyo. Ngayon, simple lang po ito. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-top dead center po ng ating mga piston. Okay, so unang-una mga kamotorides, meron tayong 14 na yabi. So dito po, meron itong, may takip po ito. Binuksan na po natin. Ayan, may takip po yan. Ito po yung takip. Ayan, para bilis tayo. 14 po yan, yan o. 14 po yung nut na nasa loob. So napakaluwanag o. Ayan, so yan 14 yan ha, kita po ninyo. Tapos makikita po ninyo dito ang letter T, no? Letter T, yung letter T dyan, dito mismo sa loob po ninyo yung letter ayan. So kita na mga bossing ayan, no? Yung letter T, nakatap na po yan ha. So para makita po ninyo, meron nakalagay po yan na maliit na tuldok. Ito yung guide natin yan, sa mga makina po ninyo. Ayan, meron yan. Ito. Tatapat nyo lang po dyan yung letter T. Ayan, so may nakita kayong letter T. So counterclockwise po ang pag-ikot hanggang sa makita po ninyo yung letter T. So yan po ang ibig sabihin niyan, nakatap dead center na po ang ating motor. So ayan, may flashlight tayo mga boss. Ayan, nakikita po ninyo. Ayan o. Ayan o, di ba? T. Ayan. Ayan yung letter T. Ayan o, para makita. Makikita po ninyo dito sa ating timing chain mga boss, nakatap din po yan, no? Ibig sabihin, good na good yung ating pag center po ng ating mga piston. Ayan mga boss, oh. Letter T. Letter T dito, mayroon naman dito maliit na dot. Ayan, may maliit na dot yan. Ito siya, oh, yung maliit na dot para makita ninyo. Ito. Yan. Klaro. Mga kamotorides, yan po. Yung dot na yan, dapat nakatapat po yan dito sa makina. May groove po yan. Ayan, yung groove. Ibig sabihin, good ang ating pag-top dead center ng ating mga motor. Pinuulit ko po, XRM125. Pwede po ito sa mga Wave 100. Kahit anong motor, basta carb type po siya mga boss. So lahat naman siguro, para parehas no, ang mechanism ng mga pag-top dead center ng ating mga motor. So nasa tamang position po ang ating piston po dyan mga kamotorides. Okay, so yun po. Syempre, kung mag-valve clearance naman po tayo, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-valve clearance. Dito, dapat 0.05. Ito yung ating filler gauge. Manipis lang po ito. 0.05 po ang ating standard. Uulitin ko po para matuto po kayo, huwag kayong mag-alinlangan. Ikutin nyo po itong ano natin,
Ang tawag na yung flywheel ba ang tawag nito? Paki-comment down below. Ano ba nakalimutan ko mga bossing eh. Ikutin yan hanggang sa makita may ilabas po natin ang letter T. At syempre dapat balanse po yan dito sa dot no ng ating timing chain, timing gear. Timing gear, timing chain tong kadena. Okay, dapat sakto lang 0.005 tong bili kayo ng feeler gauge mga boss. Okay, so may nabibili sa mga online feeler gauge. So ito ang gamit ko nito 0.05 na nabura na yung yung kanyang numero diyan. Tapos itapat nyo lang diyan. Okay, so ayan, napakasikip. Hindi may pasok yung ating 0.05 na feeler gauge natin. Ngayon, ang gagawin po natin, i-adjust po natin. Okay, yung ating mga valve clearance. So, gamit natin mga bossing, ang special tools, siyempre ang ating 9mm na back wrench. Ayan. So, 9mm po itong ating, ito, 9mm yan, ha. Tapos, ang ating pan-adjust po. So, ito yung ating special tools mga bossing. Bilhin kayo sa online, meron po nito. Okay, so itatapat po natin dito kasi may butas yan na maliit. Ayan o, may butas. Iba-ibang size yan. So, ang size nito, di ko lang alam. Basta automatic, pag bilhin nyo nito, yun na po yun. Ayan. So, hawakan natin, tapos ikutin natin mga boss. Okay, so ito gamit natin po ang ating special tools. Ulitin ko, 0.05 po feeler gauge natin. So i-adjust lang po ninyo. Yung palawag po nito mga boss, yung gamit natin yung 9mm. So pag ganun ha, yung palawag nito ganun. Okay. Ayan ganun Ayan, malawag na yan. Ngayon i-adjust natin ito para di ba kanina masikip, luwagan natin mga boss, no? Luwagan natin. Kontra lang to kontra lang to, no? Magkabila ang tools. Luwagan natin is clockwise. Yan. So maluwag na yan. Ikot ko ng ayan pasok na siya Pasok na, di ba? Dapat mo-focus mo yung camera. Ayan pasok na, di ba? So yan po ang dapat na sukat po ng ating mga valve clearance. Ngayon, hihigpitan na lang po natin mga bossing. So pag higpit natin ito, pasok nyo yung 9mm tapos yung i-kontra lang natin to para hindi siya gumalaw. Ayan, tapos yun, higpit lang pababa mga boss, pababa. Ayan, higpit na, ganoon lang. Di ba? So ganoon lang kasimple mga boss kung paano po mag-adjust ng ating mga valve clearance. So same procedure po kung ano po yung adjust natin dito sa ating intake. Kalimutan ko na ito. Intake po natin, yan po yung ating adjust ang ating valve clearance. Okay, so dito naman po sa baba, automatic guys, no? Matic na po pala. Sorry, matic, same din po ang adjustment natin. 0.05 din po ang ating standard ng pag-adjust ng ating mga valve clearance. So, ganoon lang po kasimple. Ayan, dapat mayroon siyang, hindi siya masikip, dapat mayroon siyang clearance para hindi tumatagtik ang ating makina, no? Ayan, pasok na siya, Lapit mo tuloy dito ate sa taas mo ba? Dito mo sa gilid. Kita ba? Ayan ayan, diba? Pasok na siya, diba? Okay, so goods na yan. Okay, so ganoon lang po kasimple ang pag-adjust ng ating mga valve clearance. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Tatakpan ko na lang po ito dahil po humaba ang ating video mga kamotorides. Kung nagustuhan nyo po itong ating tutorial, please give me a thumbs up mga boss. Ayan, so kung hindi pa kayo nakapag-subscribe naman po sa ating YouTube channel, pwede po ako ninyo i-subscribe para always update yung natin. DeWalt na impact. So, malaking tulong po yan sa ating pagmimekaniko. Ayan po. So, yan lang kasimple. Ganun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, good luck at ingat po sa inyong mga pagmimekaniko.